Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At bago ang lahat ay pwede kang sumali sa my Gcash giveaway ko. And for today's video nga ay as you can see in the title, may re-reviewin tayo na isa pang panibagong loan application. Okay daw itong loan application na to kaya subukan natin. At tingnan natin kung ito ba ay talagang makakatulong sa mga nangangailangan ng pera or isa na naman pong loan shark. So ayan, simulan na natin. So dito sa loan application na to ay pwede kang makautang ng hanggang 30,000 pesos. Isang ID lang ang kailangan at after 3 to 5 minutes lang daw ay malalaman mo na kung approve ka ba or hindi. At pagka na-approvehan ka ay the same day mo din makukuha yung perang ilo-loan mo dito. O diba? Parang maganda. So, tingnan natin kung totoo nga. At pwede ka ditong magbayad gamit ang Gcash, PayMaya, GrabPay, ShopeePay, at Lazada. At ang pagbabayad naman ay mula 91 up to 180 days. Transaction fee ay 0. Pwede sa 18 years old pataas. At nakatira dito sa Pilipinas. At ito nga pala ay may 4.5 na rating sa my Play Store. So, ilalagay ko yung link dyan sa may ibaba or pwede nyo din directly na i-search sa my Play Store. At ito ay ang Mabilis Cash. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang dulo para malaman mo kung ito ba ay legit or hindi. So, ayan na, install ko na. At after ma-install nito ay nakalagay agad dito kung ano daw ba yung mga required or yung mga kailangan nila na information sa'yo. So, okay ako dito dahil ang daming pamimilian na ID. Unlike sa iba na 3 lang or 4 yung required na ID. At ito na nga yung nakalagay, safe and fast loan up to 30,000 pesos. So, dyan, magsa-sign up na. Lagay lang yung number, saka verification code na magsisend dun sa may number. At dito sa may una ang kailangan ay about sa personal information mo, first name, middle, last name, gender, birthday, education level, marital status, purpose ng loan, email address, residential address, detailed address, at length of residence. Meron din ditong optional information, pero pagka nilagay mo itong optional information na to ay mas mataas daw ang chance mo na maaprubahan. So dito kailangan lang yung type of residence, number of credit cards, number of children, alternative phone number, mother's maiden name, at ayun lang. So, pagka nasagutan mo na yan, ay click Next. At ito yung mga pamimilian sa may education level, primary school or grade school graduate, secondary or high school, certification or vocational courses, saka bachelor's degree. At dito sa may marital status, mamimili ka lang din single without children, single with children, married with children, or married without children, legal separation or widow. At sa may purpose naman ng loan, pwede ka ditong mamili, running a business, for contingency, medical cosmetology, education and learning, travel and entertainment, pay bills, and special festival. At dito, kung gaano ka nakatagal sa tinitirhan mo, ayan, mamimili ka lang dito. Dito naman sa may optional information, sa may type of residence, mamimili ka lang kung own, rent, or rental housing. Siyempre, sa may number of credit cards, kung wala, 0 lang ang ilagay mo or piliin mo. So, facial recognition na or face recognition. Make sure daw na maayos or hindi blur yung pagkakakuha mo, hindi madilim at wala kang suot na salamin. So, yon, click Next. At ito yung sample, kailangan nakatapat dyan yung mukha mo at kailangan mo lang gawin kung ano yung nakalagay dito sa may ibaba. Kagaya ng pag-pikit-pikit, pag-nod, at pagbuka ng bibig. So, pag-side din ng ulo. So, yun yung mga gagawin nyo dito. At pag nag-okay na doon, sa may contact information naman. So, tingnan nyo, mabilis lang. So, kaunti na lang ay matatapos na tayo sa may application. So, dito, first contact, kailangan mo lang ilagay yung name, full name, yung phone number, saka kung kaano-ano mo ito. So, ang kailangan ay 1, 2, 3 lang. Yon. Kasunod naman is working information. O, about sa pinagtatrabahuhan mo, job type, mamimili ka lang din. Length of employment or tenure, payroll period, company location, at detailed address. So, meron din ditong optional information. Mas mataas ang
rate na maaprubahan kapag inilagay mo to. So, company name at company phone number. So, pagka nasagutan na to lahat, next na. Dito naman tayo sa may loan status. Ito yung pamimilian. Pagka wala ka naman ng iba pang loan, ilagay mo no loan. At kung meron naman, meron din ditong pamimilian na house loan or car loan, online loan, or multiple loans. At last na, so ayun, ID information na. So, sa pinaka-last yung ID, mamimili ka lang ng mga ID na required. Kagaya ng sabi ko kanina, PRC ID, SSS, UMID, Postal, National ID, Passport, and Driver's License, Voter's ID, at saka TIN. Pagka nakapili ka na ng ID, ilagay mo lang yung ID number saka picturean. Eto na yung lumabas. Credit limit is being calculated. So, 3 minutes lang. After nun, malalaman ko na kung approved ba ako or hindi. Pero dito sa baba, may nakalagay na payment method. So, mag-add na tayo habang nag-aantay tayo kung approved ba or hindi. So, dito, pwede kang bank card or e-wallet. Pero pagka bank card, lalagay mo lang yung name, yung banko, saka account number. Pero pagka e-wallet, ito yung pinakagamit sa lahat, GCash, GrabPay, or StarPay Corporation. So, syempre, GCash ang pinili ko. At ayan na nga, natapos na ang 3 minutes. At ang loan amount na approved sa akin is 300 pesos. So, yun na yung pinaka-maximum at first na loan amount nila. So, dito sa baba may pamimilian na 1 term or 2 terms. Kung isang bigay or dalawang bigayan. Sa may pagbabayad to. So, dito meron daw akong 15 days. Kung yung 300 na to is iyo-okay ko, after 15 days, ang babayaran ko ay 345 pesos. So, 45 pesos ang tubo. Tapos, pagka naman dalawang pagbabayad, 195 yung unang pagbabayad saka pangalawang pagbabayad. So, okay, maliit yung tubo at kayang-kayang bayaran in 15 days. So, dito, try natin kung marireceive natin agad itong naaprubahan na loan. So, ikiklik lang yung withdraw at lalabas yung loan confirmation. Nakalagay dito yung loan amount, 300 nga, loan term, yung loan term na isahan lang yung pinili ko. So, after 15 days ay kailangan na itong mabayaran or before, on or before the due date. At sa my first repayment, nakalagay dito kung magkano saka yung date. At sa repayment amount nga is 345. Payment method ay GCash. So, dito na automatic mapupunta yung ilo-loan. So, dito matic na magka-countdown dahil may isa-send na OTP dito sa may number na iniregister dito sa may Mabilis Cash. So, ayun, pagka nalagay na, isa pang under review. So, may isa pang under review, okay? So, the review process may take up to 1 working day. So, please be patient. Okay? So, mag-iintay daw ng isang araw. Pero, 1 working day lang naman. Sige. Pero, pagka-refresh ko, nakalagay na ito. Review passed. At ang nakalagay na dito is available credit 0. So, line of credit is 300 pesos nga yung una nilang binigay na credit. Wala pang 2 minuto ay na-receive ko na yung 300 pesos sa my GCash ko. Napakabilis. So, totoo nga yung nakapangalan sa kanila na Mabilis Cash dahil mabilis mong mare-receive yung loan amount mo na in-apply dito sa kanila. So, nakakatuwa naman. At nakalagay dito is, pagka daw nabayaran to ng on or before the due date ay mas tataas yung credit limit. At nakalagay dito sa may baba ay pagka daw nagbayad ka ng on or before the due date ay mas tataas daw yung credit na ibibigay sa'yo sa susunod. Dito sa may repayment, ito yung lalabas kapag kababayaran mo na. Pero syempre, sa next video na lang yung pagbabayad dahil hahaba na ng sobra. So, ang tanong na nga, ito ba ay legit or isa na namang loan shark? So, kayo na nakakita, mabilis, maaprubahan, at the same day, mare-receive mo din yung loan amount na in-apply mo. So, for me, ito ay legit na loan application. At ang service fee nila dito is 0.5 to 30%. At dito sa may loan term nila is, yung 91 days ay hindi siya totoo pagka bago ka pa lang na mag-a-apply. Dahil syempre gano'n naman talaga, kailangan makita muna nila kung good payer ka bago nila habaan ang loan term
na ibibigay sa'yo. So, okay din naman yung 15 days kesa naman after 7 days magbabayad ka na kagaya nung sa iba na nakalagay up to 365 days mababayaran. Pero ang totoo, yung kabuuan ay babayaran mo na after 7 days on or before pa nga. So, ayun lang. Okay ako dito sa may mabilis cash at talagang mabilis yung proseso at pag-disburse ng loan na i-apply mo sa kanila. So, ayun lang. Thank you for watching.